kasi mamalaki ito makuna na Bombay. Ano naman? Ito nga pala kasi true to life story ito kung utang ako dati. Ito kikwento ko sa inyo kasi nangungutang din ako dati ng medyo pag nagigipit ako talagang kasi talagang kinakapos ako dahil sa mura na sweldo pa dati. So ito, dahil na buwan ako sa utang, ito ngayon naghahanap ako ngayon ng madadaanan ngayon. Paglingon ko sa kabila, yung kapitbahay, inutangan ko. Paglingon sa kabila, yung kapitbahay ko, inautangan ko na. Pagharap ko doon sa kabila, yung nautangan ko ng tinapa. 20 pesos lang, hindi ko na mabayaran dahil nabaon na ako sa utang. So yun ang hirap. Kaya hindi ko talaga, hindi ako mangutang talaga. Nangungutang talaga ako dahil ito nga kinikwento ko sa totoong nangyayari sa araw-araw at saka sa mga kababayan natin. At ako nga, bago naman ako medyo umangat ng konting-konti lang, dumaan din ako sa maraming utang ngayon. Buti ngayon, medyo umaangat na ng konting-konti. Ganun na talaga ang buhay, parang gulong yan. So, based dun sa experience ko, ito, sinishare ko lang sa mga viewers ko, tsaka yung mga subscriber. Maraming salamat sa inyo at pagtiwala. So, panoorin nyo ang video ito. So, good evening for today's video tungkol dito sa mga kababayan natin na ito base ko lang dun sa mga naririnig ko, nakikita ko, sa experience ko. Marami naman talaga natin kababayan na medyo nagigipit. Hindi mo talaga maiwasan na hindi ka mangungutang. Pero, dapat dun sa inuutang mo ay, halimbawa, paano kung ang utang mo ay napakalaki na. Siyempre, hindi ka na makakautang. So ngayon, ito ang tanong kung magkano ba ang sinasahod mo? Minimum ang sahod mo. O di magkano ba ang minimum ngayon? Nasa mga 600, more than 600, ano? So, ikaw compute mo yun dun sa 1 week kung lingguhan ang sweldo mo, kung mangungutang ka, for example, sumisweldo ka ng weekly ng 4,000. Estimate lang to, hindi talagang exact sumisweldo ka ng 4,000. So ngayon, gusto mong magkaroon agad ng hawak na pera. So ang gagawin mo ngayon, mangungutang ka ngayon. Dapat kasi utang ka ng ang sinisweldo mo lang po, almost 4,000. Ang utangin mo dapat doon, mga 2,000 lang. Kasi kung ang sweldo mo ganun lang, weekly ka magsusweldo, tapos utang ka ng over dun sa susweldohin mo, talagang mababawin ka sa utang. So, ito yung ko dun sa kababayan natin, no? Kasi dati naman ako nangungutang talaga ako. Ito kasi, kunyari umutang ako ng 20,000. Ibabase ko dun sa kinikita ko sa weekly, 20,000. Ilang linggo kong pagtatrabahuan yun, ilang buwan ko pagtatrabahuan yung 20,000. So, ang kinikita ko, 4,000 a week. 4,000, 16,000. Hindi kakayanin talaga. So, ang ko doon, payo ko sa mga kababayan ko, kung mangungutang ka, yung mo doon sa kinikita mo, wag yung over kasi pag once na nabuon ka dyan sa utang mo na yan, at hindi ka na makakabayad ngayon, saan ka pa kayo pupunta? Wala ka na ibang pupuntahan. Siyempre, may kapitbahay. Yung kapitbahay mo, halos lahat na, inutangan mo na yan. Ano ba ngayon ang gagawin mo ngayon? Wala ka na mahihiraman dahil halos lahat na utangan mo na. Kaya ito nga sabi ko sa inyo, ito mga kagagulo, ito yung sinasabi ko, kung kayo mangungutang, huwag naman doon sa over doon sa kikitain nyo. Kasi yung iba, ang ginagawa, mangungutang ngayon ng sobra-sobra doon sa kikitain nyo sa weekly, no? So, ang nangyayari, nag-short. Nag-over siya. Kung wala nang magpapautang, ano gagawin natin? Sa kapitbahay, no? Pati na lahat ng mga tindahan, inutangan natin. Di ba? Oo. Ano masasabi mo? Kasi bitin eh. Ha? Bitin. O, di ba? Itong ganun ang mangyayari. Ngayon maghahanap tayo ng utangan, ibis na medyo ginawa ka, dahil sa dami ng utang mo, maghahanap ka ngayon ng 5-6. Ito na naman panibagong pupukpok sa ulo mo. Kasi Diba? kayo ang malaki utang. Sa palagay mo, ako nangutang ng house in lot.
base dun sa aking kinikita, ang monthly kong babayaran 5,000 lang. So kumakain ako, lahat ng expenses doon kinukuha sa kinikita ko, tapos maghuhulog pa ako ng monthly. Di wala nang matitira. So ang mangyayari doon, kung anong hawak mong pera, tapat mo doon, tapatan mo lang. Huwag kang kukuha ng Uber. Kukuha ka ngayon ng mga sasakyan, nahulugan, kung anong hawak mong pera ngayon. So, may tatanong ko ba kayo? Ang hawak mo ngayon, kung anong hawak mo lang ngayon, kunyari ang hawak mo, 100,000. Nag-expect ka ng kukunin mo yung sasakyan ay brand new, kukuha ka na naman yan ng hulugan. So, may tendency na yung hulog mo sa monthly. May tendency na mahatak ang sasakyan mo ngayon. Ito na ngayon, nadamay pa pati yung pera mo 100,000. So, kung magkano lang yung pera mo, advice ko lang, parang ibili mo na ngayon ng second hand. May mabibili ka 50,000. O di mayroon ka pang 50,000 kasi 100 yung pera mo. O medyo maginawa ka. At saka kung may problema naman, may maintain mo na lang paunti-unti yung kung may problema, hindi naman nung binili mo yan talagang umaandar naman yan. Kumbaga nakakondisyon na yan. Darating man ang panahon na yan masisira, pero hindi ganun kalaki. Imaginein mo, bumili ka ng bagong sasakyan. Ngayon, nagipit ka ngayon. Ang bili mo, 2 million, nagipit ka ngayon. Alang naman may benta mo pa na 2.5 billion yan. Siyempre, hindi na depreciate value na yan. Kasi ang mga ganyang kahit bagong-bago yan, once na nilabas mo na sa pintuan ng ng car dealer yan, yung sa depreciate value na yan. So magiging kung sa ilang percent ang tatanggalin yan, bawa 2 million, ay magiging na lang yan. Kung 5%, baka 1.5, baka 1.3 na lang. So, ganun lang. Nalugi ka ngayon. So, para sa akin, hindi advantage na bumili ako ng kumuha ng hulugan na brand new. So, kung ano lang hawak ko ngayon, ibibili ko doon. Pero hindi ko isasagad. Kasi pang maintenance, saka pang gas yun, at saka iba pang expenses, pwede mo pang may paglalaanan ka pa. So, yun ang dapat gawin. So mga kagago, kung ang video ito may natutunan kayo, kasi itong content na ginawa ko, siguro sakali magustuhan nyo ito, huwag nyo kalimutan i-click ang subscribe button at paki-hit ang notification bell para update kayo sa lahat ng video ang ginagawa ko. So mga kagagulo, kung ang video ito nakatulong at mayroon kayo natutunan, maraming salamat. At paki-share na lang, paki-comment at ito pala may bago akong ito yung FB page ko, Gagulo TV, FB page official. Watch by me yung mga namimili ng alahas sa mga watches doon. At saka yung yung product ko na sarili kong gawa, yung DIY na Do The Magic. Grabe, napakaganda ng product na yan. So marami nang bibili ngayon, unti-unti nang nakikilala. Thank you mga kagagulo.